Hello mga kaibigan, mga kapatid. Nandito po tayo sa ating dating treasure site na nakikita ang pinakamagandang Arayat Mountain. Kung makikita po, napapanood ito nung talagang nagturo sa atin dito, malaki kilala po niya. Kung yung site niya na tinuro ng naging kampo o arsenal ng Japanese noon. Dito pala sa lugar na to ay natuntun ko din. At napagtanong-tanong ko doon sa mga naunang istorya ng bayang ito, yung sa death march pala nung araw, dito idinaan sa kampo na ito at dito nagpahinga ng isang gabi yung mga Hapon. At dito rin ikinulong yung mga tao na kanilang pinaglalakad noon sa death march, mga Amerikano at mga Pilipino noon. At dito sa pinagkampuhan na ito, dito tayo naglulocate at tumitingin tayo dito ng mga bagay na nakikita natin noon na ating narinig sa mga kwento-kwento at napapatunayan po natin ngayon na totoo nga ang kanilang kwento. At ito na po yung hukay natin noon nando sa ating part 1. Nagbago po tayo ng direksyon dahil yung pong dating hinukay nila na kalakihan ng araw ay doon lang po pala sumisingaw yung araw ng ginto na nakuha nung unang nag-detect isa sa atin, kasi pangalawa na po yata ako nag-detect dito. Doon sa bandaron po, kung napansin po natin sa butas na yon, sa kabila na yon ay may butas po sila doon na pakalaki. At ayon po kasi doon sa talagang nakakaalam na matanda rito, ay hindi siya pwede magkamali ng tinidetect. Hanggang doon po sa may kabilang bukid po na yon, at dito po ay mayroong sila nga nabuksan na tunnel, kumbaga ay takbuhan. Yan po sa lugar na yon, kabila na yon. At dito po sa unang butas po natin at pero malaki doon po sumingaw lang yung dating aura ng ginto na nakuha po nung unang nag-detect sa atin. Pero ngayon po ay wala na pong aura doon, kaya po tinigil nila at ngayon po ay pinatutuloy nila at ako naman po ang tinawagan. Dito na po ang detention sa lugar na to. Nung una po kasi ay dinakop po nila ito. Dito sa lugar nga po ng ating pinaukay ngayon ay nagulat po sila bakit may matigas na bagay na hindi kayang pakin ng bakbo daw nung araw, nung unang nagpatid sila. Kaya tayo naman ngayon ay yung ating gamit na ginamit dito na pandetect natin ay dito naman po sila tumutok ngayon sa lugar na ito. At kung sa dati na yon, yung butas nila na yon ay wala na pong detention doon dahil nakatlagay po din ako ng tabla doon at pinetect ko rin yun. Wala na, nandito po sa lugar na ito ang detention. At baka po ito ay siningawan lang doon noon. Ngayon po ito ay malambot na, hindi na po nila masyadong pinagbabareta, nakukuha na po ng pala-pala lamang. Kaya po sinasabi ko nga po sa kanila, ito ay nadadali lang ng pala at hindi na kaya ng baretang ganyan. Baka ito ay nagalaw na nung araw, hindi katulad nung pinabako nila nung una hanggang malalim ay matigas na matigas. Pero dito po ngayon, tinatamaan po nila ng bareta na yun o ng pala ngayon ay napakalambot daw po at may halong buhangin na puti. Kaya natutuwa po sila at nagagana. Ito naman po ating tagahila na to ay talagang dinadaan po sa laki ng tiyan. So bigat to siya kasi sa timba. Kaya kaibigan, na konting tiyaga lang at madadali din yan. Ayan. At yung ating dalawa, na po, malambot na malambot, paalang po ang ginagamit ng pangpan ay lalalin po niya yung pala. Hindi po ganun katigasan at ano man po ay talagang malambot-lambot po ng ganyan. At mayroon na rin po silang nakanyan na susundot na medyo may buhangin at may magandang nakuhang bato pong kailangan nilang ingatan at nagbigay po ng sigla at kalakasan sa kanila dahil natumbok po natin na tama po ang butas natin kasi meron po tayo na daanan na pagbigay ng datos ng mga unang nagbaon dito. Yan po ay pasasalamat natin sa kung may kapal at tayo binigyan ng panggastos. At dito po ay noong kanilang bago kumakuha yung kanilang konting nakuha na yun ay naglangis po ito ibabaw ng tubig.
Yan po nagiging forma pag po yung sa umaga at wala po yung kanilang panghigop na flexible hose ay yan po lumilitaw. Meron pong bumubukal sa ilalim po niyan na tubig na ang nilalabas po ay may langis na ganyan sa ibabaw para may makita sa ibabaw. Yan po yung agos ng tubig na nanggagaling po dito sa hinuhukay nila na may pinapalak po nila kanina ay may langis na lumilitaw. Kaya po makikita naman po natin dito sa ating video na ang pinagtataka po ay bakit may parang langis-langis sa ibabaw. Ayan po. Yan po lugar po na yan, hindi na po ginamit ng bako dyan, malayo po. Ang kan, sabihin tulog po ng bako yan, napakalayo po, makapal. Kaya po ang ginagawa po dito nila kay Ede, sinusuri po mabuti kung saan po nanggaling. Kasi na meron po din sa lugar din po na ito, doon po sa katabing butas nila ay nakuha po ito. Nahukay, kasama po sa nahukay po ito ng bricks po sa na parang ginawang hulmahan. Hindi ko lang po matagpuan kung nasan po yung kaputol nito at baka daw po natabunan lang din dyan sa gilid-gilid. Pero nung kanila pong nakuha ito ay buo. Mahaba po ito, mahigit daw po itong sandangkal. Kumbaga, pag mahigit sandangkal po yan ay nasa 20 cm po yun. Dahil pag po, ang dangkal ko po kasi sa akin po ay 7 to 8 eh. 20 cm po itong itong kamay ko pagka dinangkal ko. Pero mahaba daw po yan at ganyan po yung kalapad. May estimate po natin yung lapad sa hayos po ng akin daliri. Pero yung haba ay hindi ko po kayang ipaliwanag. Pero sabi po nila ay mahaba po yan. Halos sa 20-25 cm. Kung ganun po yun, kulang na 1 foot. Pero manipis po yan kung tutuusin para sa isang gold bars. Pero ang pandaw po nila dyan ay talaga nakuhugis dyan nung una, yung isang gold bars na kaya lang manipis ang pagkakasabi ko nga ng pagkakahulma. Ayan. Hindi po yung talagang 12 kilos na makapal. Manipis lang yan. Kung yan po ang talagang ginamit na hulmahan nung araw kasi may design naman po siya na kung ano. Kaya maganda po. Sinusuri ko pong mabuti kung talagang napatakan sa ng mainit na bagay kung ano upang share natin ng maisama natin sa report natin, maisama po sa listahan natin na nakakuha tayo ng bricks na ginawang hulmahan ng ginto ng mga Hapon. Kahit medyo may kanipisan po yan, wala po tayong magagawa kung yan ay ginawang hulmahan. Kaya nga lang po, nakapagtataka bakit ganyan-ganyan naman kanipis. Halos sa nasa 2.5 cm lang po ang kapal nung hulmahan. Sakaling yun pinagapangan po ng kanipis po yung kumbaga yun kasing kapal lang po no, isa-isang kilong hulmahan po ng Hapon yun. Ang ganong kakapal, ayan po. Kita naman po natin sa gilid at matatansya na po natin kung gaano kakapal yan. Ang ginto na yan, kung yan ay talagang ginawang hulmahan. Ang pagkakawalang po kasi yan dati na sunog na yan, itim na yan, kung bakit po yung ate, mayroon po tayo isang kasamang bata dyan na malikot ang kamay na kinaskas. Talagang hinugasang mabuti. Kaya po may kusan na mayroon isang guhit na nagskas sa gilid kung ano, gusto niya handa makita yung talagang linaw. Sabi ko nga, sana hindi mo na pinaputi lang dahil kung ayun ang ginawang hulmahan, siya na yun. Wala nang pagbabago. Di po ba mga ka-treasure hunter? At tayo sana yung dito ay pagpapalain tayo ng ating pong magkapal na makatuloy-tuloy tayo makakuha. At tulad ng mayroon pong binigay na sample sa atin na white gold. At sana hindi tayo nagkamali ng butas at ituloy-tuloy sana natin ito ng kaswertehang ito na binibigay sa atin. At sana lahat ng kapangpangan, mabuhay po kayo lahat. Yung mga marunong ng salitaan ng kapangpangan, ako di marunong salitaan ng kapangpangan. At saka nga po pala, itong lugar po na ito, yung pinagkuhanan po nila ng lupa sa ibabaw, ang nakapagtatakpo, magmula po may lumitaw na aming mga ibang bagay na bato-bato na bigla po nag-alsahan ang mga lupa dito. Kumbaga po ba para sa naggustong maging punso. Pero itong lupa po na to ay galing po sa ilalim ng kwanto po yung una na tinalungkat ng bako. Ito po ang nagtinambak ng mga bako. Pero napasin ko po yan, ayan na po. Umaalsa siya, nagmimisto lang parang punso. Pero kahit anong gawin ko naman po, wala naman ako makikita ng mga anay, kung ano-ano kasi yan naman po ay galing din sa ilalim ng lupa. Ayan, magmula po nung may mga lumitaw kami nakuha magagandang bato, may hulmahan, may parang kanong bakal na white polish na yan, kung ano-ano, ay may
Yan po, napansin ko dyan na para sa gusto ng magugis punso lahat. Hindi naman po halos ang buo na yun. Lugar-lugar lang po, tumpok-tumpok na nagmimisto lang po Susan na bukod tangi lang po sa hindi natutuyo. Lahat po ay naging kulay puti na natuyo na yung lupa, bukod tangi po sa itim na mamasa-masa. Ayan po sila, ayan po yung isa malaki na itong isa na ito na nakaumbok. Pero po yung buong paligid na yun, napapasin po ninyo, hindi po bato yun. Yung ungwa-kwan na yan, puro putik po lahat yan. Kaya lang po, yung iba po kasi na yan, tag po na yun, nagmimisto lang parang bato. Pero pag tinadyakan mo naman po, tinapakan po ay nalulusak. Tulad po nito, sana ay pagpapalain tayo ng Panginoon. Nakita po natin yung white gold na yan. Kaysa na po sa ating unang panggastos na kukunin sa kaswertehan ng ating mga kasamahan. Maraming salamat po at sana ay pagpalain po tayo ng ating buong may kapal na magtagumpay po tayo dito sa site na ito at sa mga susunod pang ating butas na gagawin. Sana po ay tulungan tayo ng ating Panginoon sa Diyos Ama ang ating kahilingan at kalakasan sa lahat. Ako po ay magpapaalam na muna at maraming salamat po sa inyo lahat at sana ay tangkilikin pa po ninyo at at ako humihingi po sa inyo ng isang like, subscribe, ting mapapanood po ninyo ang ating video na ito. Like po ng like at ang ating notification bell, pakipindot na rin po. Maraming salamat po. Napakaganda ng ating kapalaran sa panahon ito. Thank you.